Dear Captain Kokak, dumaan kami sa bahay ni Lola matapos siyang mailibing. Ako ang naiwan sa kusina habang abala si Mama sa sala. Sa sulok ng aparador, may kahong gawa sa kahoy. Luma at may ukit na mga simbolo. Sa loob ay may 12 lata ng corned beef. Kulay puti ang label at may gintong selyo. May nakasulat na letra sa lumang Tagalog. Huwag bubuksan kung hindi kailangan. Natawa ko. Lata lang yun, di ba? Gabi na nang datnan ako ng gutom. Walang ulam. Puro tinapay lang. Naalala ko yung mga lata. Binuksan ko yon. Ang bango. Kulay pulang-pula ang laman. Parang bagong luto. Kain ako ng kain. Parang wala sa sarili. Pagkatapos noon, ang sarap ng tulog ko. Ngunit pagmulat ko, may matandang babae sa gilid ng kama. Nakatingin lang, may hawak na kawali. Akala ko panaginip lang, pero sa tuwing kakain ako ng corned beef, mas lumalakas ang presensya niya. Hindi ako mapakali. Parang may humahawak sa batok ko habang kumakain ako. Nang maghanap ako sa internet, walang lumalabas na brand na ganun. Hanggang isang araw, naubos ko ang lahat ng lata. Pero hindi nawala ang gutom ko. Kumakain na ako ng hilaw na karne. Nanghihina na ako kapag hindi ako nakakakain ng sariwang laman. Dear Captain Kokak, noong nakaraang halalan, dumaan sa aming bahay si Mang Kaloy. Likas siyang matulungin, palangiti, at hindi mo aakalain na may masamang intensyon pala. Binigyan niya kami ng 6 na lata ng sardinas. Ang sabi niya, imported daw mula sa bansang hindi niya nabanggit. Donasyon ng mga bagong negosyanteng taga-norte. Tinabi ko muna ang mga lata. Pero si tatay hindi na nakatiis. Isang gabi, niluto niya yon. Nang buksan, may kakaibang amoy. Hindi amoy isda yon. Amoy formalin at luma na. Ang laman ay kulay puti. Parang pinakulo ang lamang loob. Sabi ni tatay, sayang, ulam pa rin naman yun. Kinabukasan, sumakit ang tiyan niya. Nang mailabas siya sa ospital, hindi na siya katulad ng dati. Tahimik na, palaging gutom, at hindi na lumalabas sa araw. Isang gabi, sinundan ko siya. Nakita ko siyang nasa likod ng barangay hall at kumakain ng pusa. Nang tanungin ko kung bakit, tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata niya. Bakas pa ang sariwang dugo sa bibig niya. Isang gabi, binuksan ko ang natitirang lata. May laman yung mata, ilong, at tenga. Dear Captain Kokak, hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako sa nadiskubre ko. Sa isang bakanting grocery sa San Pascual, may natagpuan akong dilatang walang tatak. Parang bago pa, pero may alikabok. Dinampot ko lang, dala ng kuryosidad. Nang nasa bahay na ako, gutom na ako. Binuksan ko ang dilata. Minudo ang laman nun. Mainit-init pa kahit hindi naman yun niluto. Kinain ko yon at halos hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakasarap. Hindi maalat, hindi matabang. Eksaktong-eksakto sa panlasa ko. Kinabukasan, nandun pa rin ang dilata. Pareho ang laman. Hindi nabawasan. Kinain ko ulit. Ilang araw akong ganun. Pero napansin ko,
Parang ako lang ang nasasarapan sa lasa. Pinatikim ko kay mama yon, pero sumuka siya. Sabi niya, "Ano yan? Amoy patay na daga ah." Mula noon, lagi akong sinusumpong ng kakaibang gutom. Kahit anong kain ko sa ibang pagkain, hindi pa rin yun sapat. Tanging delata lang ang nakakasatisfy sa akin. Pero may kapalit. Araw-araw, parang nawawala ang kulay ng balat ko. Kumukulubot na rin at unti-unting nagiging itim. Dear Captain Kokak, nais ko pong idulog ang nakakatakot na pangyayari na nangyari sa padre ng kumbento ng San Bartolome. May isang lalaki na nagngangalang Marco ang nag-alok ng donasyon. Isang kahon ng mga dilatang ulam. Puro may tatak na sagrad. Bagong brand daw. Hindi agad ginamit ang mga yon. Pero isang gabi, si Sister Alma ay nagluto ng isa. Nang buksan ang lata, tumilapo ng laman nun. Ulo ng sanggol, nakadilat, sariwa pa. Nagkagulo sa kusina. Tinawag namin ang mga madre at pare. Buksan pa raw ang iba para makita kung prank lang. Isa-isa naming binuksan. Sa isa, mga daliring pang bata. Sa isa pa, ngipin at isang dila. Sa huli, buong mukha, parang sa sanggol din. Gusto naming itapon ang lahat, pero nang ilagay na yun sa sako, nagkaluskusan ng mga lata. Si Father Emilio ang pinakaapektado. Ilang araw siyang nagkulong, hanggang sa nahuli namin siya. Kumakain ng laman mula sa isang lata. Umiiyak siya ng umiiyak. May mga pag-ungol siyang ginagawa at mga binibigkas na hindi namin maintindihan. Dear Captain Kokak, nais ko lang pong ibahagi noong nagpadala ang tiyuhin ko ng delata na galing pa raw sa isang Hermana Mayor sa Nueva Ecija. Sabi niya pa sa akin na wag ko raw yung bubuksan hanggat wala pa akong trabaho. Pero isang gabi ay nagutom ako. Kung kaya't sinaway ko na ang bilin ng tiyuhin ko. Kinuha ko ang pinadala niyang delata at saka binuksan yon. Laking gulat ko nang makita kong may mukhang nakalutang sa ibabaw noon. Mukhang sa bata, pero may balat ng palaka. Nakadilat pa ang mukha noon at para bang titig na titig sa akin. Napaatras ako at tumalikod. Pero nang humarap akong muli sa mesa, wala na ang lata. Agad kong tinawagan sa telepono ang tiyuhin ko para ikwento ang nangyari. Pero puro mura ang narinig ko mula rito. Galit na galit siya sa kabilang linya. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Parang laging may nakatingin sa akin. Isang beses, nadulas ako sa kusina at may nakita akong bumukas na cabinet. Doon, nakita ko ulit ang delata. Bukas na yon at nakangiti ang mukha sa loob.